Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash. Bukod sa pagkain at iba pang serbisyo ng Philippine Red Cross, nagpadala ang PRC ng emergency shelter assistance items sa mga kababayan natin sa mga munisipyo ng Abulog at Sanchez Mira sa Cagayan. Ito ay matapos ang assessment kung saan personal na tinungo ng mga Red Cross volunteers ang mga barangay na nasalanta upang makita ang kanilang kalagayan. Isang 10-wheeler truck ang umalis kagabi November 19 upang magdala ng 1,700 corrugated galvanized iron sheets, 170 PGI sheets, at 85 na shelter toolkits. Ang mga kagamitang ito ay para mabubungan ang ilang mga tirahang nasira at natangay ng malakas na hangin ang bubong na epekto ng nagdaang bagyong Marce. Kasama ng mga yero na pambubong ay ang mga shelter toolkits ay ipamamahagi rin bilang pantulong sa pagkumpuni ng mga nasirang tahanan sa Cagayan, ayon na rin sa utos ni PRC Chairman Dick Gordon. Ngunit hindi lamang mga tahanan ang nawasak dahil sa bagyong Marce. Ilang silid-aralan din sa mga apektadong paaralan ang halos hindi magamit ng mga estudyante dahil sa tindi ng pagkasira ng mga ito. Ilan sa mga napuntahan ng Philippine Red Cross ay ang Pata Integrated School, Namuac San Andres Elementary School at Kalyungan Elementary School. Sa ngayon, nagsisiksikan ang mga mag-aaral sa mga classrooms na konti lamang ang tinamong pinsala. Dahil dito, maaaring maantala ang pagbabalik eskwela ng ilan o di kaya naman ay patuloy silang magtitiis sa ganitong sitwasyon hanggang sa masolusyonan ang mga nasirang silid-aralan. Sa mga nais magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, maaari kayong tumawag sa PRC Hotline 143 para sa mga detalye o kaya ay iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Sa munisipyo ng Pandan sa Catanduanes, nag-set up ng water bladder ang Philippine Red Cross para may mapagkukunan ng malinis na tubig ang mga residente roon. Sa mga larawang ipinadala sa PRC Operations Center, marami ang pumila para sa malinis na tubig dahil sa kasalukuyan ay wala pa silang mapagkukunan kundi sa mga water tanker at water bladder ng PRC. Sabi ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon, importante ang malinis na tubig para sa mga kababayan nating nasalanta ng mga bagyo dahil isa ito sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Maliban sa Catanduanes, nagsusupply rin ng tubig ang PRC sa iba pang probinsya na sinalanta ng mga bagyo gaya ng Camarines Sur, Albay, Batangas at Batanes. Unti-unti nang sumisilip ang araw at umaayos ang lagay ng panahon sa maraming lugar sa bansa, kabilang na ang mga probinsyang lubos na naapektuhan ng bagyong Pepito. Gayunpaman, ang Philippine Red Cross ay patuloy sa pag-aalalay sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo at ginagawa rin ang pagkakatid ng tulong. Isang welfare caravan ang ipinadala sa Polillo Island sa lalawigan ng Quezon kasama ang welfare team ng PRC at food truck para magbigay ng pagkain sa mga taga roon. Habang nasa lugar, inassess ng welfare team ang lagay ng lugar at nagtayo rin ng first aid station para sa kapakanan ng mga residente at mga pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Malayo man ang isla ng Polillo at mahirap ang pagpunta rito, nakarating ang welfare team para ibahagi ang tulong mula sa PRC at donors na palaging nagbibigay ng kanilang suporta sa Red Cross. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash.